Narito po ang News TV Quick Response Team sa Giginto, Bulacan kung saan nasa likuran ko lamang po ang pader na bumagsak kagabi kung saan 11 katao ang namatay. Isa po dyan ay buntis at yung pong buntis na ito ay may 4 na buwang gulang na sanggol sa kanyang sinapupunan. Kaya po dun sa iba na bilang ay 12 dahil yung iba ay sinama po nila sa bilang ang sanggol na ito. At bumagsak nga po ito sa barracks dito lamang sa likuran. At may kataasan tong ginagawang pader dahilan upang bumagsak at kasalukuyan po na nagkakaroon ng imbestigasyon ng mga otoridad sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Giginto, Bulacan. 4 ang nakaligtas dito, isa ay 3 sa kanila ay nadala na po o nailabas na ng pagamutan habang yung isa ay kasalukuyang nasa orthopedic hospital po sa Quezon City. At may update po si Ivan Mayrina kaugnay po ng trahedyang ito, Ivan. Yes, Jiggy, tinipid na materyales at maldiskarte sa construction ng mga lumulutang na sanhi kung bakit gumuho itong 9 na metrong taas na pader ng itinatayong warehouse na ikinamatay nga ng 11 tao. Jiggy, 11 ataul na nakahilera ang ating nakita kanina at 11 pamilyang nagluluksa. May mga lumuluha, ang iba na may tuliro at tulala. Pinakabatang nasawi sa trahedya, Jiggy, ang 11 years old na si Dave. 7 years si Dave. Pama siya sa kanyang inang naghatid lang ng pagkain para sa kanyang tatay o tatay-tatayan na trabahador sa construction project. Umalis ang kanyang ina para maglaba at siya na may nagpaiwan. Natutulog siya sa barak ng mabagsakan ng gumuhong pader. Alas 13:30 biglang ang gumuho ang pader ng isang bahagi ng itinatayong warehouse ng tsinelas at bag. Katabi lamang ng pader ang barak o pahingahan ng mga trabahador. Nagawa lamang sa mga retasong plywood at yero. Dadalhin sa kanilang mga probinsya ang mga labi ng mga biktima. Pat nga, Jiggy, tulad na nabanggit mo ang nakaligtas. Kabilang dito si Marlon Andaya na nagpapalitada daw noon sa taas ng 9 na metrong pader nang bigla na lamang bumagsak ang kanyang tinutuntungang pader. Nangako naman daw, Jiggy, may-ari ng gusali ang number 1 Golden Dragon Realty Corporation na pag-aari ng isang Dante Chua at ang contractor ng project na kumpanyang Hoklin Ho. Pag-aari naman ng isang Jackson Lim. Sagutin ang lahat ng pangailangan ng mga biktima. Pinag-uusapan pa raw sa ngayon ang halaga ng danyos na ibibigay sa bawat isa. Hindi akmang sukat ang bakal sa ibinuhos semento. Ang isang nakikitang dahilan kung bakit gumuho ang pader. Maling diskarte rin daw na napakataas ang gumuhong pader at hindi pa ito sarado at dikit sa iba pang bahagi ng warehouse. Kanina nga, Jiggy, muli nag-inspeksyon ng mga engineers mula sa lokal na pamahalaan at DPWH. Kasong kriminal ang posibleng harapin ng kontraktor at may-ari ng gumuhong pader, pero aminadong lokal na pamahalaan na maaring mauwi ito sa areglo. At leksyon din daw itong itinuturing ng lokal na pamahalaan, lalo pat sa ngayon ay hindi bababa sa 50 hektarya ng kanilang lupain ang tinatayuan ng mga ganitong klaseng warehouse ng iba't ibang mga investor. Jiggy. Maraming salamat, Ivan Mayrina.